Tatalakayin natin sa araw na ito ang EDSA Revolution na kilala rin bilang People Power ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na nagbigay daan sa pagbagsak ng diktadoryang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. at ang paghalili ni Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga tagpong naganap na siyang humantong sa nasabing revolusyon? Una na rito ay ang pagkapaslang kay Ninoy Aquino noong 1983. Ito ay nagsilbing katalista para sa malawakang kilos protesta laban sa pamahalaang Marcos. Ang ikalawa ay ang di pagkakatiwala sa resulta ng halalan noong 1986 kung saan si Marcos ang idineklarang nanalo na siya namang nagdulot ng karagdagang galit at pagtutol mula sa mga Pilipino. Noong February 22 to 25, 1986, nagtipon ang mga libo-libong Pilipino sa EDSA upang magprotesta laban sa pamahalaang Marcos. Ang mga sundalo na pinangunahan ni Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos ay sumali sa mga protesta na siya namang nagbigay ng karagdagang lakas sa kilusang oposisyon. Samantala, ang Radio Veritas ay isang estasyon ng radyo na pinapatakbo ng simbahang Katolika. Ito ay naglaro ng mahalagang papel sa pagpapakalat ng impormasyon at pagpapalakas ng loob ng mga protestador. Noong February 25, 1986, nanumpa si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino. Samantala, si Ferdinand Marcos at ang kanyang pamilya ay lumikas naman sa Hawaii, na nagmarka sa pagtatapos ng kanilang diktadoryang pamumuno sa Pilipinas. Ngayon, talakayin naman natin ang ilan sa mga interesanting issue na nangyari noong panahon ng People Power Revolution sa Pilipinas. Una na rito ay ang mga kudeta at pag-aalsa. Kudeta laban kay Marcos. Noong 1985, mayroong isang grupo ng mga sundalo na nagplano ng kudeta laban kay Marcos, ngunit nabigo ang mga ito. Ikalawa ay ang pag-aalsa o pag-alsa sa PMA. Noong 1985, kaparehong taon, mayroong isang grupo ng mga kadete sa Philippine Military Academy o PMA na nag-alsa laban sa pamahalaang Marcos. Mga karahasan at pagpatay. Una na rito ay ang pagpatay kay Evilio Javier noong 1986. Isa siyang kilalang aktivista at oposisyon na pinatay ng mga hukbo ni Marcos. Ikalawa ay ang karahasan sa Mendiola. Noong 1987, mayroong isang karahasan sa Mendiola Bridge sa Maynila kung saan 12 mga protestador ang namatay. Mga pagbabago sa politika. Una ay ang pagpapalit ng konstitusyon. Noong 1987, mayroon isang bagong konstitusyon na pinagtibay sa Pilipinas na nagbigay ng karagdagang kapangyarihan sa Kongreso. Ang ikalawang pagbabago ay ang pagkakaluklok, syempre, ni Aquino. Dahil nabanggit naman natin na pagkatapos ng nasabing makasaysayang pangyayari sa Pilipinas, umalis o lumisan o lumikas ang pamilyang Marcos sa Hawaii at siya namang kakaroon ng transition na kung saan ang bagong luklok na Pangulo na si Corazon Aquino ang nanumpa na siyang nagmarka sa pagtatapos rin ng diktadoryang pamumuno ni Marcos. Mga pagbabago sa ekonomiya. Una ay ang krisis sa ekonomiya. Noong 1980s, ang Pilipinas ay nakaranas ng isang malubhang krisis sa ekonomiya na siyang nagdulot ng kahirapan at kagutuman sa maraming bahagi ng bansa. Ikalawa ay ang pagpapalit ng ekonomiya. Noong 1980s, sa parehong taon, mayroong isang pagpapalit ng ekonomiya sa Pilipinas na nagbigay ng karagdagang oportunidad sa mga negosyo at industriya.